Tayo po'y nagpapatuloy sa ating seryeng I Believe ng Bishop's Move. At umabot na po tayo ngayon sa parte, sa pasimula, kung saan sinasabing, I believe in Jesus Christ, His only Son, our Lord. Last week on Bishop's Move, Tiyak na wala tayong mapuntahang anything bad, wala tayong mapuntahan ng hindi tama kung hindi tayo'y magkakaroon ng kapayapaan sa ating buhay. The love of God has been poured out in our hearts by the Holy Spirit who was given to us. God demonstrates His own love toward us in that while we were still sinners, Christ died for us. He who did not spare His own Son, but delivered Him up for us all, how shall He not with Him also freely give us all things? For I am persuaded that neither death, nor life, nor angels, nor principalities, nor powers, nor things present, nor things to come, nor height, nor depth, nor any other created thing shall be able to separate us from the love of God, which is in Christ Jesus our Lord. Kaya mga kapatid, kay Kristo, tingnan nating mabuti. Paano tayo dinadala sa ating pananampalataya? Nung sabihin natin na tayo'y sumasampalataya kay Jesucristo bilang anak ng Diyos, tunay na Diyos sa ating buhay, araw-araw na pamumuhay, sa ating buhay bilang anak ng Diyos. Kung tayo'y nananalig na at naniniwalang tayo anak ng Diyos, dapat lamang na susundin natin ang gustong pinapasunod sa atin ng ating Jesus, ang ating tagapagligtas. Jesus therefore says, we can love Him, and God, our Father, by obeying His commands. If you ask me for anything in my name, I will do it. If you love me, you will obey my commandments. Those who love me will obey my teaching. My Father will love them, and my Father and I will come to them and live with them. Those who do not love me do not obey my teaching. And the teaching you have heard is not mine, but comes from the Father who sent me. Sa pangalan ni Jesus, ang mga sakit ay gagaling, ang mga may sakit. Sa pangalan ni Jesus, ay napapalayas ang mga demonyo. Sa pangalan ni Jesus, magkakaroon ng miracles. Sa pangalan ni Jesus, lalo na sa lahat, sa kapangalan ni Jesus, tayo'y hindi kailanman ay mawalay sa Panginoong Diyos Ama at sa anak. Dahil si Jesus ay Diyos na anak, Diyos na totoo, at Diyos naman na ating kinikilalang tagapagligtas. Hindi lang ngayon hanggang sa buhay na walang hanggan. Dapat ito'y ating ipapahayag o ipamahagi sa ating mga mahal sa buhay, sa ating pamilya, sa ating mga anak, sa ating mga apo, sa ating mga kaibigan, sa ating mga kahit pa hindi kaibigan. All authority has been given to me in heaven and on earth. Go therefore and make disciples of all the nations, baptizing them in the name of the Father and of the Son and of the Holy Spirit, teaching them to observe all things that I have commanded you. And lo, I am with you always, even to the end of the age. Amen. Kailangang ipahayag itong katotohanan na ito na nagbibigay sa atin ng lakas, nagbibigay sa atin ng totoong adoption, sonship, na tayo'y mga anak ng Diyos. God sent forth His Son, born of a woman, born under the law, to redeem those who were under the law, that we might receive the adoption as sons. And because you are sons, God has sent forth the Spirit of His Son into your hearts, crying out, Abba, Father. Therefore you are no longer a slave, but a son.
and if a son, then an heir of God through Christ. And you are Christ's, and Christ is God's, who is over all, the eternally blessed God. Ang daming masalimuot sa ating communities ngayon na sinasabing si Kristo nga ang kanilang Panginoon. Pero hindi naman nakikita na si Jesus na nagmamahal ay nasundan din ang pagmamahal. Hindi ko rin sinasabing ako'y perfecto, pero pinipilit ko na ako'y sumunod sa kanyang utos, love one another as I have loved you. Ang Diyos mismo ang nagsasabi sa atin, si Kristo, na tayo'y magmamahalan. Sabi nga, hindi sasabihin ng mga kapitbahay, ay, anak siya ng Diyos kasi siya ay nakapagpagaling. Hindi lang yun. Una sa lahat, masasabi nila, ay, itong kapitbahay kong ito, ay, anak ng Diyos. Dahil marunong siyang magmahal, makipagkapwa, marunong siyang tumanaw na ang Diyos totoo ngang nagmamahal. Marunong siyang tumingin sa mga taong naghihikahos. Marunong siyang tumingin sa mga taong nangangailangan dahil siya ay sinasabuhay niya ang tunay na katotohanan na ang Diyos ay pag-ibig. At ito'y pinapakita ni Jesus sa atin na siya ang Diyos na nagmamahal. Hindi lang nagpapatawad. Diyos na nagmamahal. Dahil ang Diyos ay isang pag-ibig. Ang Diyos ay pag-ibig. Sinabi nga ni Bishop na ganun na lamang ang pagmamahal ng Diyos o ang pag-ibig ng Diyos na kung sino man ang nanampalataya sa Kanya ay hindi mapahamak bagkus magkaroon ng buhay na walang hanggan. Sister, ang unang-unang pinaka-image and likeness of God sa atin ay ang Kanyang anak na nagkatawang tao. Kanya itong masasabi ni Kristo. Sabi niya, he who sees me sees the Father. Ang nakakikita sa akin ay nakakikita sa Ama. Kung di natin alam kung paano gayahin ng Diyos, dahil di natin nakikita kung paano siya kumilos, tingnan natin ang ating Panginoon. Sabi mo nga, yan. Hindi lang nagpatawad, kundi nagmahal. Hindi lang nagpakain yan, kundi talagang sa bawat kilos, bawat tingin, no, ay pinapakita niya sa atin ang mukha at ang puso ng Ama. Yes. Mahal na obispo, napakahalaga talaga. Dapat makita yan ng bawat mananampalataya na kung sabihin natin tayo mga anak ng Diyos, magpakatotoo tayo na tunay ngang anak ng Diyos tayo. At hindi naman mahirap dahil pinakita na sa atin ni Jesus, siya ang modelo. Siya ang modelo. Pinapakita ng Ama ang pagmamahal niya sa pamamagitan ng kanyang anak. At pinapakita din ni Jesus na ito ang dapat gawin ang mga sumusunod sa kanya. At umaangkin na mga anak din sila ng Diyos. Kaya sa hapon na ito, lalo pang sumisigla ako, mahal na obispo, sa ating talakayan. At magkakaroon ako ng inspirasyon, no, at lakas ng loob na ipapalaganap ang katotohanan ito. Itong sinasabing ang Diyos na anak, ang Diyos na totoong nagmamahal sa atin. Hindi niya binaliwala, no, ang pag-ibig na ito. Handa nga siyang umuwis ng kanyang buhay sa krus para lang sa pag-ibig na yan. So, ganun pala tayo kahalaga. Ganun tayo kahalaga sa Panginoon. Na if He died for us because He loves us at ayaw niya tayo mapahamak. Baya mong idagdag ko, sister, itong sinasabi sa atin sa Book of Revelation. Alam mo, sa Book of Revelation, bandang huli, ang ating Panginoon ay nagpakilala ng kanyang sarili. At tingnan mo ang kanyang pagpapakilala ng kanyang sarili. Ang tawag niya sa kanyang sarili ay ito. Sabi niya, I am coming,
Sabi niya. Tapos, ang pakilala niya sa kanyang sarili ay ito. I am the Alpha and the Omega, the first and the last, the beginning and the end. Di ba nakakagulat ito? Yun ang mga katagang ginagamit tungkol sa Diyos Sa Book of Revelation, pagpapakilala ng Diyos sa kanyang sarili, I am the Alpha and the Omega, the beginning and the end. Ngayon, sino nagpapakilala na I am the Alpha and the Omega? Aba, ito, I, Jesus, sent my angel to give you this testimony for the churches. Si Jesus pala, Alpha and Omega. Siyang pinagmulan ng lahat. Kasama ng Ama. Kanya nga, in the beginning was the Word, and the Word was with God. In the beginning, was with God. And the Word was God. Kanya masasabi rin niyang, I am the Alpha and the Omega, the first and the last, sapagkat kaisa siya ng Diyos. Kung ang Diyos Ama, ang kaisa-isang Diyos siya, kasama ng verbo na Diyos din. Hindi po 1 plus 1 yan, kundi Diyos na nagkakaisa, kung tawagin natin yan, kung kasama ang Espiritu Santo, Trinity. 3 persons in one God. Iisa ang pagka-Diyos nila. Bagamat kung tatanungin mo, sino siya? Si Ama. Sino siya? Si Anak. Sino siya? Ang Espiritu Santo. 3 ba silang Diyos? Hindi. Sapagkat 3 sino, ngunit isa lang ang ano, ang pagka-Diyos na kanilang tinataglay ay iisa lamang. Kanya po, kinakailangan na kilalanin natin ang ating Panginoong Diyos ayon sa kanyang pagpapakilala sa kanyang sarili. Nung pong sa Lumang Tipan, alam niyo po ba, ang pangalan binigay ng Diyos sa kanyang sarili ay I am who I am. Okay? Ha? Alam po ba niyo gusto sabihin ng I am who I am? Sabi ng maraming mga scripture scholars ang sabihin nito ay makikita mo kung sino ako sa pamagitan ng gagawin ko at sasabihin para sa inyo. At ngayon, sa bagong tipan, bandang huli, ipinakilala ng Diyos ng lubusan ang kanyang sarili. Anong pagpapakilala niya? Ano ba siya? Siya ay pagmamahal. Ngunit, paano niya pinakilala na siya ay pagmamahal? Sabi nga po, isinugo ang kanyang bugtong na anak. Nang tayo ay magkaroon ng buhay na walang hanggan sa pamagitan niya. Ayan, sa pagliliwanag po natin sa mga darating na panayam, ang Espiritu Santo, nakaisang Diyos ng Diyos Ama at Diyos Anak. Ngunit, ngayon pa lang po, talagang para malirip natin kung gaano tayo kamahal ng Ama, tingnan natin, gaano ba kahalaga? Napakahalaga magpadala siya ng propeta. Napakahalaga magpadala siya ng hari. Napakahalaga magpadala siya ng banal na tao. Ngunit, walang kasing halaga na magpadala siya ng kanyang anak. Ganyan pala tayo kamahal. Kanya po pala sabi ni San Juan, chapter 3. Ayan, sabi niya sa kanyang 3 kabanata, gano'n na lang ang pagmamahal ng Diyos sa mundo na isinugo niya ang kanyang bugtong na anak upang ang lahat ng sumampalataya sa Kanya ay hindi mapahamak, kundi magkaroon ng buhay na walang hanggan. For God so loved the world so much, which are we humans with unsurpassable love, that he gave his only Son, so that everyone who believes in him may not die but have eternal life.
For God did not send his Son into the world to be its judge, but to be its Savior. And so God, the Word, also became human, with a body in the person of Jesus Christ, to teach us the ways of our Father. This is how the judgment works. The light has come into the world, but people love the darkness rather than light, because their deeds are evil. Those who do evil things hate the light, and will not come to the light, because they do not want their evil deeds to be shown up. But those who do what is true come to the light, in order that the light may show that what they did was in obedience to God.